So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Bustos branch at meron silang mga bagong dumating na mga unit dito. So sa mga naghahanap ng update para sa Rusi, mga bagong unit na nandito sa may Bustos branch at yung mga malalapit dito, tara, moto visit natin to. Pakita ko sa inyo ano ba yung mga unit na yan. Let's go! So ayun na nga, dito sa likod ng warehouse nila kasi nandun yung harap. Okay, kadalasan dun sa harap is puro mga pang tricycle. Dahil yun yung mga last time na dumating. Pero pakita ko sa inyo mamaya. Pero ito, may mga bago silang dumating dito. Ayan. Okay, isa-isahin natin para at least dun sa mga gustong bumili ng mga Rusi. And then dun sa mga nagtatanong ng update, ano ba yung pipiliin natin? Bigyan ko kayo ng update mamaya. Ikot muna natin to. So, ayan, dito nga meron tayo rito ang KRY 200. At kung nagtatanong kayo kung meron pa bang 250cc nito, hindi ko alam kung ilalabas ni Rusi yung motored version ng 250cc. Kasi ang tagal na nun eh. Pero mabenta talaga etong KRY 200. So last time, ito rin yung muntik nating mabuwal. Muntik nating masemplang yan, okay? So may kulay orange dito. Ang ganda ng forma ng orange. Ayan, 'di ba? Kita niyo naman. Tapos meron kulay red. Ganda rin yung lining, kulay red. Meron din sila rito. Ayan, meron silang surf. Anong surf to? Hindi ko alam kung anong surf. 125. Ayan, may 125 na surf. Okay, meron silang blue and kulay black. Ang pan-tricycle na Macho 175, meron silang black o red. Ayan, mga red. Okay. Tapos, narinig niyo yan? Hindi ko alam kung ninja yun, pero sakit sa tenga. Pero yun, meron sila ditong Passion FI na kulay yellow. Meron silang kulay black at cyan color. Ayan. So, may red din sila, Surf 125 na kulay red, kulay pink naman dito. And kung naghahanap kayo ng napakaraming stock ng Flash 150X, napakarami dito sa may Bustos branch. Okay, dito iba't ibang kulay. So makakapili tayo rito kung anong kulay yung gusto natin. Okay, so katulad nito, meron silang kulay white. Ayan, ito yung white. Kasi mamaya hindi nyo na alam yung mga lining or colorway ng mga Rusi Flash 150X. Ito yung kulay white, may Rusi, may black and red, may 150X dito na may flash. Tapos dito sa likod or dito sa side, may nakalagay na lang dito na 6-speed. Wala na yung mga decals dito. Ayan, may decals lang dito sa side na to. Okay, ganun din dito sa may kulay black. Ayan, di ko alam kung bago ba yung kanilang decals pagdating dito sa may Flash 150X. Kasi feeling ko may nabago dun sa dulo. Hindi ko lang alam, okay? So tingnan lang natin kung ano. Tapos update ko na lang din ulit kayo. So meron silang kulay black, kulay white. May black dito. Ang daming white, ang daming white. Nag-iisang kulay red. Nagpapahiwatig yata itong kulay red na to dahil mahilig tayo sa kulay red. Ayan, kita niyo naman, di ba? Ang ganda rin talaga ng kulay red. Tapos may white din dito, pero maganda rin kasi talaga yung cyan, di ba? Ano sa tingin nyo guys? Cyan color ba? Or red? Cyan or red? Okay, so eto naman, may white din sila dito. And mga pang tricycle na to. Okay, Macho 175. So marami silang 175 na unit ngayon dito. Doon din sa taas may mga 175. So feeling ko mas maraming ginawa ngayon na 175 compare dati na puro 125 tsaka 150 lang. So ito mga 175 din pala yung nandito. Halos karamihan 175, kulay black, tapos kulay red. Yun yung mga pang tricycle nila rito. Okay,
Tapos doon naman sa taas, mga pang tricycle din. And mga flame. Pero pakita ko na lang din mamaya. Okay, so ayun nga, sa mga nagtatanong ng update kung ano ba yung napili natin. Nakita nyo naman kung ano yung sinasabi ko. Marami nagsasabi na piliin ko daw yung Porsche 150. So share ko lang din na kung Force kasi, dahil nga nag-scooter na ako, sabi ko nga is parang nakakaantok na mag-scooter ulit. Tapos nabanggit ko din sa mga iba pang vlog na gusto ko naman bumalik sa manual. So dalawang klase lang yan. Yung reason ko, na-miss ko mag-manual, tapos mas less yung maintenance. Kasi nga, kapag manual, ang kailangan ko lang palitan dyan is yung kadena, yung radiator niya or yung coolant niya, 'di ba? Tapos change oil. Yun lang yung tatlo na yun. 'Di ba? Tapos linis na lang nung iba. Pag scooter kasi, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-scooter kasi nga magastos, unang-una magastos talaga. Ang daming kailangan palitan at ang mamahal nung mga parts ng scooter. Yung Rusi RFI 175 ko ay sobra talagang mahal nung mga parts. So kung mapapansin nyo, wala nang Rusi RFI 175 dahil nga phase out na siya. At doon sa iba, mga nakabili na ng mga repo, sobrang mura nila nabili yung mga repo na RFI 175. Hindi, madalas nga yung mga yung mga empleyado pa ni Rusi yung nakabili. So yun, kasi sobrang mura niya. And then, konting ayos lang, goods na. Maganda kasi talaga yung motorcycle. No, hindi ko naman sinasabi na dahil sobrang benta niya is na phase out. Okay, so siguro mag-iiba o magta-transition na ng ibang version ng RFI 175 kasi sa ibang bansa meron ng 300 na cc. Okay. So yun na yung pinakamababa sa atin, 175. Meron kasing 200, 250, tsaka 300. So yun nga, balik tayo dun sa kwento ko. Dahil nga is magastos nga mag-scooter, tapos ang ano doon, ang reason pa natin doon is mahal nga yung mga parts. Okay, so yun yung mga na-share ko lang kasi nga yun yung mga na-experience natin sa motorcycle natin. Sobrang mahal ng mga parts niya, ang hirap hanapan ng parts. Hindi naman siya mahirap, ang ano lang niya kasi kailangan genuine parts, medyo sensitive pagdating dun sa mga parts na kailangan mong palitan, katulad nung sa sensor ba, no, medyo ano siya, medyo ano yung kailangan nating palitan dun eh. Basta marami na rin ako napalitan na ang mahal ng mga parts, lalo na pagdating sa tawag dito, ang tawag dun yung belt. Ang mahal ng belt ng RFI 175, umaabot ng 1.3. Isang belt lang yun, 1.3. So, ganun siya kamahal. Diba? Ang bigat nun para sa mga kagaya ko lang din naman na middle class na nagtatrabaho. So, hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-scooter. So, siguro, depende sa scooter kung medyo madami na parts. Katulad nitong Sparkle 150 or 125. Kasi yung mga ganitong design is marami na sa market kasi nga may kamukha siya na Click, 'di ba? Ang mura lang din ng mga parts ni Click. Usong-uso 'yan sa Shopee, Lazada at kahit saang or TikTok shop. Mura kasi yung mga parts nito. So, ang tip ko lang sa inyo, kung gusto niyo bumili ng motorcycle, check niyo muna sa shop o sa mga legit na owner kung magkano yung mga napalitan nila. Sali kayo sa mga Facebook page na mga gusto nyo na motorcycle. Pag-aralan nyo muna bago kayo bumili. So yun yung natin, tip ko sa inyo. Pero yun nga, dahil nga mas magastos kasi kapag naka-scooter. Yun lang yung napansin natin kasi ang mahal talaga ng mga parts, lalo na sa kagaya ko na RFI yung binili ko. Bibihira siya or wala siyang masyadong katulad na parts, ang mahal nung iba. So, ang mura lang yata sa kanya yung flyball. Sobrang mura lang niya, parang 100 plus lang.
Yun yung madalas ko napapalitan kasi nga every month nagpapalit tayo nun and then nagpapa-change oil. Yun. Okay, so less maintenance naman yung RFI 175 ko kasi nga wala naman akong pinapalitan na kulat. Masyado lang siyang mahal kapag yung panggilid na yung pinag-uusapan. Sobrang mahal niya. So, ayan, share ko lang din sa inyo, puro mga pang tricycle yun nandito. Gaya na sinabi ko, may mga 125 and then 150 and Sparkle 150 na may Flame 150X din dito. So, ayun, puntahan nyo na lang dito sa may Rusi Bustos. And then, meron din pala sila rito nag-iisa na Adventure X. Itong Adventure X. Hindi ko sure kung kailan ilalabas yung isa pang Adventure. Pero malapit na yon. Kasi sa ibang bansa is may nakalagay na Rusi. So, for ready to ship na siguro yon yung Adventure na yon, yung new version nitong Adventure X 150i. So, ayun, sa lahat ng mga naka-subscribe and naka-follow at nakaabot ko sa video na to, maraming salamat sa inyo. At kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mararating yung 95,000 subscriber. So maraming salamat sa inyo at gusto kong thank you talaga ng buong puso sa mga naniniwala at nanonood dito araw-araw. So ayun, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may Rusi. At kung ano nga ba ang decision natin, wala pa akong final decision, pero yun yung dalawang pinagbabasehan ko sa pagpili ng motorcycle ngayon. Na-miss ko lang magkaroon ng manual and then mas gusto ko na yung less maintenance pa. Yun lang naman yung ating reason kung bakit tayo gustong bumili ng manual na motorcycle. So yun lang. Wala nang tanong-tanong pa. Yun. Pero gusto ko rin talaga magkaroon ng minivan. Basta yun yung sinisat ko sa mind ko na law of attraction na magkakaroon ako ng minivan. Check natin yan. So yun, ganito na lang. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Nakikita sa pangalan. Yeah. Sabi nila Rusi lang yan, parang kulang sa dangal. Pero di nila nakita kung paano ako bumangon sa hirap. Walang malaking budget pero may malaking pangalan.